Magandang umaga, narito na mga unang balitang hatid ng GMA Integrated News. Sinibak sa serbisyo ang 6 na pulis na botas na sangkot umano sa pamamaril sa isang minor de edad na napagkamalan nilang suspect. Ang hepe ng Navotas City Police aminado na mali ang naging proseso sa operasyon. May unang balita si Nico Wahe. Papalaot sana para mangisda ang 17 anyos na si Jemboy Baltazar noong tanghali ng August 2 sa Barangay NBBS Kaunlaran, Navotas City. Pero si Jemboy hindi na nga nakalaot, hindi na rin tuluyang makababalik pa sa kanyang pamilya. Sa videong ito nakuha ng kanyang kapatid, makikita si Jemboy na wala ng buhay at hawak ng kanyang ama habang nasa balsa. Si Jemboy pinagbabaril ng mga pulis na nagsagawa ng operasyon sa kanilang barangay. Sa eksklusibong panayam ng GMA Integrated News sa kaibigan ni Jemboy na nooy kasama niya, naglilimas daw sila noon ng tubig sa bangka na gagamitin nila sa paglaot. Unang beses daw nila itong lumaot matapos 2 buwang mahinto dahil sa sama ng panahon. Maya po, may dumating na po mga malalaking katawan, mga pulis. Maya po, bigla pong may nagmura pong pulis na bumaba kayo dyan, bigla pong nagpaputok yung mataba. Tapos ayun po, nataranta po yung kasama ko. Susuko na raw sana sila pareho pero tuloy pa rin sa pagpapaputok ang mga pulis. Nagtaas na lang daw siya ng kamay kaya hindi siya pinaputukan. Sa taranta naman ni Jemboy, tumalon siya sa tubig. Doon daw po siya binakbakan ng mga marami rin nagpaputok sa tubig. Ayon sa Navotas City Police, may hinahanap daw silang nakatakas ng suspect sa pamamaril na nangyari sa Barangay NBBS Kaunlaran madaling araw ng August 2. Nag-conduct po ng follow-up operation yung substation po na nakakasakop doon sa nangyaring shooting incident dahil base sa information, yung at large o yung nakatakas ay nandun sa isang bangka sa Babanse Street, doon din sa NBBS Kaunlaran ng Navotas City. Pero ang masaklap, hindi pala si Jemboy ang hinahanap nilang suspect. Pag-amin mismo ng hepe ng Navotas City Police, mali ang naging proseso ng operasyon. Hindi po pala yun, late na lang nila nalaman nung nalaman na nila namatay na iba pala yung nandun. At dahil tumalon lang sa tubig, nagkamali sila dahil sa pagpapaputok doon sa tubig at tinamaan yung biktima. Dapat po pag ganun, megaphone ang gagamitin. May dalawa naman pong team leaders doon, dapat megaphone ang gagamitin, wawarningan upang sumuko ng maayos. Tama sa batok na tumagos sa bandang itaas ng ilong ang ikinamatay ni Jemboy. Sinampahan na ng reklamong homicide ang 6 na pulis na nagkasan ng operasyon. Dinisarmahan, tinanggal sa serbisyo at nakulong na rin sila sa Navotas Police Headquarters. Ang 2 team leader, sinampahan ng administrative case for command responsibility at inilipat sa Northern Police District Headquarters. Hindi naman matanggap ng pamilya ni Jemboy ang kanyang sinapit, lalo na ng kanyang ina na OFW ngayon sa Qatar. Sino pa po ba mabubuhay na 2 tama po dito sa ilong, saka dito sa noo? Sinong mabubuhay pa ng ganun? Talagang hindi na binigay ng pagkakataon yung anak ko na mabuhay. Dapat po pinasuko na lang nila, hindi po nila pinatay. Susuko naman po yan nakikinig naman po yan siya Tapos po ginawa nila, pinatay po nila. Deserve niyo po yan. Kasi hindi naman po yung kapatid ko Hindi naman tama yung ginawa nila sa kapatid ko. Ginagawa naman ng paraan ng inang si Rodaliza na makauwi siya para makita si Jemboy bago ito ilibing. Ito ang unang balita. Nico Wahe para sa GMA Integrated News. Hindi iniharap sa media ang 6 na pulis na sangkot sa pamamaril sa 17 anyos na lalaki sa Navotas. Hindi pa sila nakukunan ng pahayag. Mga kapuso, para laging una sa mga balita, bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.